Ayun, good morning guys mga kalapatids. Ganda na naman ang panahon. Okay, tapos mamaya ulan. Okay, so ayan, ito na yung mga YB. Pero yung iba dito hindi ko talaga ipe-permanent na ilalagay dito kasi nasanay na sila dito. So yung iba rito for viewing na lang siguro. Gaya na noon, yun. Ito. Yan, so pati itong itim, tsaka yung mga nandito. Ito, yung mga nagpapagaling na yan. Itong grisel, baby pa yan nung nakuha ko, so dito na lang siya. Okay, so ang ilalagay ko kasi dito, plano ko itong mga dito, yan, yung mga bago na yan, yan, tsaka yung mga nandito. Tapos yun, yung mga inakay dyan. So yun ang plano ko, ibig sabihin yung mga bago talaga na YB ilalagay ko. Yung mga medyo naglipas inakay na, dito pa rin sila sa dati. So ayun, so usapang bulutong ulit muna tayo. So kasi napapansin nyo sa mga recent video ko, halos karamihan sa kanila may mga bulutong. So ako hindi naman ako nagwo-worry talaga sa bulutong kasi hindi talaga maiwasan yan kung malamok na ito. Yung lamok na yun, hindi nyo nakikita sa camera, pero meron at meron talaga. Kung ano-ano lang ang ginagawa kong pagpatay sa mga lamok dito, pero di talaga maiwasan, lalot kung yung paligid mo mapuno, di talaga maiwasan ng lamok. So yung bulutong nanggagaling talaga yan sa kanila, sa kagat ng lamok. Okay, so pero hindi ako masyado nag-worry dyan. Gaya nga nasabi ko, hanggat pinapalakas mo yung resistensya ng ibon mo, malakas ang resistensya ng ibon mo, hindi sila mamamatay sa lamok. Okay, so kusa ring nawawala yan. Kahit gaya nito, tinan mo yung paa, puro bulutong yung paa, pero malakas yung ibon. So hindi yan nakaka-worry. Sample lang ko kayo ng nagkaroon ng bulutong na gumaling. Okay, sample lang ko kayo. Okay, so ito yung ibon na kalapate na nagkaroon before ng bulutong. Ngayon tiningnan ko ngayon, wala na halos yung bulutong niya. Ayan o. Tingnan mo, may mga bakas-bakas pa ng bulutong. Ayan. Pasensya na guys, wala kasi akong cameraman. Hindi ko video. Ayan o, may mga bakas-bakas pa siya ng bulutong. Pero nakita nyo naman, matanggal na. Ayan, matanggal na. So, ang laking iyan. Kaya ang hirap dakmain. Laki o. So, ayan. So, kita nyo yung mukha niya, wala na rin halos makita. Ayan o, wala na. Naglulugon na rin to eh. So, lipas inakay na to. Babalik ko siya dito, pero pinalabas ko lang for viewing kasi dahil nga nagkaroon siya ng bulutong, hindi ko halos masyado pinalabas. So hinayaan ko lang sa kulungan, maligo-ligo, ayun, paminta, hayaan ko lang, which is maganda rin para mahawa na lahat. Opo, tama po, kaya gusto kong maawa lahat kasi pag nagkaroon ng bulutong, may tendency na hindi na bumalik yung bulutong sa kanya, parang magiging immune na siya. So natutunan ko lang yan sa mga ibang pansir, na yung iba nga naglalagay pa ng ibon sa loob ng kulungan, naglalagay ng ibon na may bulutong para mahawa lahat. Okay, so huwag kayo masyado mag-worry sa bulutong na yan. Yung iba nga inahayaan lang. Actually ako, sa dami na ito, hindi ko napapakain to halos ng paminta, paminsan-minsan lang. Pagka medyo may time, ayun, dun ko lang sila napapakain dun. Kasi sa dami niyan, ang hirap talaga. Palagi ko na lang pakakainin ng paminta. So hinayaan ko lang. Ginagawa ko lang, pinapakain, pinagbabitamins, lalagyan ko yung tubig nila nung powder, ganun. Nalagyan ko ng Vitamin Pro, kung ano-ano lang na makita kong sa online na vitamins, bumibili ako, and then pinapakain ko sa kanila. So ganun lang, palalakasin mo lang yung immune system ng ibon, hindi sila mamamatay sa bulutong. So kaya yung mga nagwo-worry, wag masyado mag-worry. Hayaan nyo lang. Basta palakasin nyo lang yung ibon nyo, hindi sila mamamatay dyan. So nakukuha lang yan, or mas nakukuha lang yan sa lamok. So mas maigi, ang ingay naman. Ang ingay mo naman. Ang ingay mo. So asil yun guys, asil. So mas maganda yun lang, palakasin nyo yung immune system ng ibon nyo, pakainin nyo palagi, tama, malinis na tubig. Haluan nyo ng vitamins, minsan yung tubig, tapos flushing, bawang, oregano, maigi, kung pakainin nyo ng
painumin nyo to, na ano nyo yung, pigain nyo yung oregano, painom nyo sa kanila. Ako kasi mga ganyan yung mga ginagawa ko minsan, mga herb, mga natural lang, mga natural herbs lang ginagawa ko. So ibabalik ko na to. Balik ko na siya. Okay, so sample pa ng gumaling na bulutong ito. Ayan. Mahilig siya tumambay dyan sa taas. Yan na talaga yung ginawa niya. Pansinin yung bulutong, gatuldok na lang. Diba? Ayan o. Tuldok na lang yung bulutong niya. So ayan, so gumagaling talaga ang bulutong. Ito rin, sample din ng may bulutong. Ayan, nabili ko yung tuka niya. Yung tuka na yan, nagsimula yan guys, ayan, bulutong din. Tapos tinapyas ko, maliit na lang siya eh. Problema, nasira ko yung tuka niya. Ayan, tumubo, ganyan na ulit, kaganyan na. So pero pansinin niyo yung paan niya, wala ka na halos makitang bakas ng bulutong. Dati ang paan yan ganito, ganyan ang paan yan dati. Okay, so ayun, tamang pakain lang, tubig, kaya nga sabi ko malinis na tubig lang, tapos mawawala din yan, ayun, vitamins. So ito meron din ayan o, tingnan mo nga, laki nga o. So halos karamihan talaga sa kanila meron talagang bulutong, di talaga maiwasan yan, di talaga maiwasan, kasi malamok talaga dito sa lugar ko. Kahit anong gawin ko, talagang malamok dito sa lugar ko. So ako nga, madalas na rin nakakagat. Siguro immune na rin ako sa dengue. So talaga may iwasan. So ito meron din. Ayan, tingnan mo, laki pa nga nun sa kanya. Yan pa yung magaganda kong ibon, sila pa yung nagkaroon. So ayan, so dito sa malaking kulungan meron ding may bulutong dito. Yan yung saddle ko, nung kinuha ko yan, napakalinis niyan, walang bulutong yan. Pero ngayon tinan mo, pero kung papansin mo yung bulutong niya, yung iba tuyo na, yung iba pausbong pa lang. So medyo may katagalan lang talaga, bago gumaling ang bulutong. Siguro 3 to 1 month, 3 weeks to 1 month, ganun katagal. Pero kung malakas naman ibon mo, hayaan mo lang, matatanggal din yan. So papansinin mo yung mga medyo may edad na ibon, hindi nagkakabulutong. So ba't kaya ano? So hindi ko rin alam. Siguro talagang pili lang nagkakaroon. Pero hindi rin kasi galing nga siya sa lamok, di ba? So baka talagang nachichempuan lang na yung iba, nagkakaroon talaga. So ayan, ito nga wala. So by the way, ito yung mga breeder na nilagay ko dito nung nakaraan. Kaya sabi ko, nagbago isip ko, gusto ko mga YB na lang yung ilagay ko doon. Isa pa sa dahilan kung bakit, kasi tanaw na nila yung paligid. So halos hindi mo na kailangan ng viewing unless kung ilalabas mo doon, tapos tanaw na dito. So parang ito yung pinakamagandang position ng kulungan. Mas maiging nga kung doon nakalagay. So ayan, isa rin yan sa dahilan kung bakit mga YB na lang nilagay ko doon, para mga pliers ko diretso na dyan. So yung mga pliers ko naman, gaya nito, puti na to na batcher na, ayan, isa pa yan, ay hindi ko na babaguhin yung sistema ng kulungan nila. Dyan na lang sila. So ang ginawa ko dito sa mga breeder, yung mga pugad na galing sa mga dati nilang kulungan, nilagay ko na dyan, gaya niya, no, tinan mo, alam na niya na may pugad siya dyan. So naging territorial na sila, alam na nila. So itong puti naman umalis pero itong mga nakaraang 2 araw tumambay siya dyan So palipat-lipat kasi itong asawa niya, so sinusundan lang niya yung asawa niya. Ito naman, tinan mo, dyan na siya namumugat. Gusto ko sanang ilipat doon, kaso itong saddle ang hilig tumambay doon. So nag-aaway silang dalawa. So dyan ko na lang nilagay yung pugad. Medyo nilayo ko lang ng konti dito dahil pag umuulan baka mamaya natatalsikan pala. Pero ang hangin kasi pag ganito, kaya doon ako naglagay ng takip. So ngayon siguro pinakamaganda ngayon sa mga kulungan, sa mga bago lang to, sa mga bagong magkakalapate, gaya ko. Actually bago lang din naman ako, na yung mga sinasabi ko dito natututunan ko lang din sa mga tropa nating mga magagaling na pansir. So siguro ang pinakamainam ngayon na gawin, ikulob nyo muna yung mga kulungan, kasi
tag-ulan na nga. So tag-ulan na nga, so uso na yung mga sakit lalo pag nababasa sila ng ulan. So ikulob nyo muna, gawin yung dalawa. Territorial talaga tong putiin to, ayaw niya may dumidiit sa kanya. So ito, naglagay na rin ako, umorder ako kahapon sa Shopee. Yan, gagawin kong bubong pangharang na rin. So ito, hindi ko na halos nilalagyan ng takip kasi malapit naman na sila umalis dyan sa kulungan na yan. Hindi ko na masyadong inaayos. So mamaya lilinisin ko na lang siguro. Linisin ko na lang, alisin ko yan. Puro tae na naman. Ito nga oh, puro tae na naman oh. Talagang pag naglagay ka ng ibon sa isang kulungan, 2 days puro tae na yan. Oh, kahit anong linis mo dyan talaga kata. Ayan oh, mga lamok. Hindi nyo lang nakikita guys sa camera, pero dami talagang lamok dyan sa taas oh. Kahit anong gawin ko, naglalagay na nga akong katol dito eh. Ayan lang, wala, ang katol eh, madali naman maubos. So ayun, napahaba na yung video natin. So mamaya magpapakawala ako. Kahapon pala, ma-share ko na din, mahabol ko. Pakawala si Boss X Machina, ang loading natin. Tapos nagpakawala din ako. Ayun, may rumuronda na naman, kanya siguro yan. So nagpakawala siya kahapon. Ang dami, sumabay yung blue bar ko. Akala ko na wala na yung blue bar ko. Pero si X Machina hindi naman nangaangkin yan guys. Pagka may dumapo sa kanya, hinahayaan lang niya, pinakakawalan niya. Hindi, ano yan. Siyempre, baka mamaya mahaluan na rin ng ibang lahi yung ibon niya. Eh, puro mga panderby ibon nun. Puro mga jet fighter. So, sumabay yung ibon ko, siguro mga 1 oras. Hindi bumalik yung ibon ko. Sumabay sa ronda niya. So, ayun. After 1 hour, bumalik yung ibon ko. So good news. So, pagka nagpapakawala si X Machina, pinanonood ko lang dyan sa taas. Dami kasi niyang ibon talaga. Magaganda talaga ibon nun. Gusto ko nga bumili dati kaso yung 50% niya nasa 6K. So medyo busy rin ako sa work. So baka mamaya hindi ko maasikaso, mamatay lang din ka. Sayang lang. So shoutout kay Boss X Machina, baka naman. So tropa yan. Although hindi niya ako kilalang personal, pero idol yan sa X Machina. So yun lamang po, umahaba ng ating video. Salamat ng marami sa mga patuloy na sumusuporta, sa mga bago. Pa-subscribe naman po, pa-click na rin ang notification bell para update kayo sa mga bagong videos natin. Yun lamang po, maraming salamat and God bless po.